Magandang araw sa inyo lahat. Sa video pong ito ay babahagi ko po sa inyo ang iba't ibang uri ng teksto. So una, tekstong informatibo. Ito ay uri ng isang teksto na naglalahad o nagbabahagi ng mga bago at mahalagang kaalaman at impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, lugar, pangyayari at iba pang maaaring maging paksa. Halimbawa nito ay pahayagan ng balita, magazine, textbook, at mga website sa internet. Pangalawa, ang tekstong deskriptibo. Ang tekstong ito ay nagtataglay ng mga impormasyong may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang bagay, lugar at maging mga katangian ng taglay ng isang tao o pangkat ng mga tao. Kalimitang tumutugon ito sa tanong na ano, batay sa pandama, nakikita, naaamoy, nalalasahan, nahahawakan at naririnig. Halimbawa, maganda si April, maamo ang kanyang mukha, lalo pang pinatingkad ng malarosas niyang pisngi. Mahaba ang kanyang buhok na umaabot sa kaniyang bewang. Pangatlo, ang tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo ay nagkukwento ng mga serye ng pangyayari na maaaring piksyon o di-piksyon. Kapwa gumagamit ito ng wikang puno ng imahinasyon, nagpapahayag ng emosyon at kumakasangkapan ng iba't ibang imahen, metapora at simbolo upang maging malikhain ang katha. Halimbawa nito ay nobela, maikling kwento at tula. Ang pang-apat ay ang tekstong persuasive. Ang tekstong ito ay isang uri ng teksto na naglalayong manghihikayat o kumbinsihin ang mga mambabasa na sumang-ayon sa isang particular na pananaw. Halimbawa ay ang pangungumpanya. At ang panglima naman ay ang tekstong argumentatibo. Ito ay uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay makapaglalahad ng katwiran sa tekstong ito. Ang manunulat ay kailangang maipagtanggol ang kanilang posisyon sa paksa o isyong pinag-uusapan. Kinakailangang may matibay na ebidensya ang manunulat upang mapatunayan ang katotohanan ng kaniyang ipinaglaban. Halimbawa nito ay ang debate. Philippine Constitution, hindi namin nililimit na magkaroon kayo ng freedom of expression, hindi namin nililimit na magkaroon kayo ng opinionated version, but at the same time, kung ang person is kinakailangan ba nating limitahan according sa kanyang gender, according sa kanyang identity, it actually depends on our action na tinake advantage. Kasi we are pertaining here that cancel culture is depends on the action of the person itself. And ano ba yung stand na ginagamit niya? Ano ba yung platform na ginagamit niya? Ano ba yung influence na ginagamit niya? At higit sa lahat, ano ba yung mismong siya nung ginawa niya yung action na yun? At ang panghuli ay ang tekstong procedural. Ang tekstong ito ay may malalim na kakayahan sa pagtuturo at pagpapadali ng mga komplikadong proseso. Halimbawa nito ay ang pagluluto gaya nito. Mga hakbang sa paggawa ng turon na saging. Una, balatan ang saging. Hiwain ang saging ng 2 beses. Kunin ang lumpia wrapper. Lagay ang 2 hiniwa na saging. At balutin ito. Lagyan ng tubig ang wrapper upang lumikit ito. Yun ang hakbang sa paggawa ng turon na saging.